Yun na nga, mga sangkay. Si Baste Duterte. Pinagtatawanan ngayon ng buong Pilipinas dahil po sa kaduwagan. Ewan ko ba mga sangkay, no? Bakit kaya may mga taong ganun? Yung tipong yabang mo noong una, tapos yung pala, duwag ka naman pala. Bakit kaya may mga taong ganun, no? Ay yabang-yabang sa una. Maghahamon. Maghahanap ng away, maghahanap ng gulo. Para pong lasing, di ba? Yung lasing, ganun. Yabang nung una, pag lasing, di ba? Pag lasing, talagang lahat na ata ng kayabangan nasa kanyang katawan. Pero yung kanyang katawan, mga sangkay, di na kaya. Yung utak niya, kumbaga yung utak niya, sobrang hinahay eh. Pero yung katawan niya, hindi kaya talaga mag-perform ng pakikipag-away. Yun ang nangyayari kay Baste. Kaya ngayon, pinotakti po siya. Naku po, mga netizens nagsalita buong Pilipinas, kahit po yung mga DDS, mga sangkay nagsalita din po. Naduwagan din po sila kay Baste Duterte. Mayabang nung una, tapos duwag naman pala. Pag-usapan natin, guys. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman, kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto na nga. Ito ang nangyari, mga sangkay. Tingnan po natin. Ay, nako. Ewan ko ba dito kay Baste? Sabi dito, duwag yarn, Baste Duterte pinutakte ng mga netizen sa pag-atras kay Tore. Yun, yari. Pinutakte mga sangkay, ayon sa balita. O, tingnan po natin ang balita. Baste Duterte tinawag na duwag ng mga netizens. Correct, ulitin po natin, duwag. Duwag ka, Baste. Agad pinutakte, sabi sa balita, ng mga netizens si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte matapos niyang maglatag ng kondisyon bago ituloy ang 12-round charity boxing match nila ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Nitong Huwebes kasi ay game ng sumabak sa suntukan nila si Torre dahil nagsimula na itong mag-training. O, nakita niyo naman mga sangkay, nag-start na po siya mag-training eh. Kaya nga lang, sad to say guys, yun na nga, kalungkot mang isipin, ang nagyabang, kung sino pa yung mayabang, yung pala yung naduwag. Walang bayag eh. No, mahina pala itong si Baste. Alam niyo mga sangkay, may mga nakikita pa nga pa akong video, may mga DDS na si Torre ang hinahamon ng kung ano mang gagawin, no, suntukan o ano. Okay lang ba kayo? Sa tingin nyo papatol sa inyo si Torre? Sino ba kayo? Ganito lang kayo, hindi dahil sa laki. Kundi sino? Anong pangalan mo? Sino ka para patulan ng isang chief PNP? Buti nga si Baste, pinatulan eh. Diba? Ngayon, pinatulan. Asa na ngayon si Baste? Ayun, nagrason. Gumawa po ng sariling reason, mga sangkay. Duwag naman po talaga. Sinabi pa ni Torre na nakaset up na ang boxing ring nila sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila sa July 27. Sayang. Yun na sana, guys eh. Maganda na sana ito kasi para talagang may libangan tayo mga Pilipino. Kasi kakatapos lang, di ba? Kakatapos lang ng laban ni Manny Pacquiao, di ba? Congratulations pala kay Manny Pacquiao. Ang balita ko, na mafia daw si Manny Pacquiao eh. Totoo yun. Totoo kasi mafia. Na mafia daw si Manny Pacquiao. Actually, gusto kong ilabas dito sa vlog. Kaso nga lang, dami pong balita eh. Pero, sige, mga siguro today or next day, pag-usapan po natin yan. Bilang tugon dito ay naglatag naman ng kondisyon si Duterte. Alam niyo, wala naman pong kondisyon talaga si Torre. Yung charity, sinabi niya yon. Suggestion yun. Mas maganda gawin na nating charity. Charity match. Hindi po yung kondisyon. Kasi ang kondisyon, ganito yan. Lalaban lang ako kung ito ang gagawin natin. Hindi po ginawa ni Torre yan.
Hindi sinabi ni Tori, lalaban lang ako kung gagawin nating charity boxing match ito. Walang ganun. Ang sabi ni Tori, sige, mas maganda, gawin na natin charity boxing match kasi para makatulong sa mga nasalanta. Maganda pa po yung hangarin niya. Kumbaga, pinalawak ni Tori yung boxing na ito na hindi po magiging hindi po yung magsasayang lang po siya ng pawis tapos papatulugin si Baste tapos na. Yung tipong makakatulong talaga, 'di ba? Sa taong bayan. Aniya, pinakausapan umano ni Tori si Pangulong Ferdinand Marcos na ipag-utos na sumailalim ito yung sa hair follicle test ang lahat ng elected official kabilang na ang huli. Alam niyo yung kondisyon niya? Alam mo yung sobra naghahanap po siya ng himala na mangyari yan eh. Alam po niya kasi mga sangkay na hindi magagawa yan. Kasi nga po, lahat ng elected official. Bukod dyan, who are you para maglatag na kondisyon? Ikaw yung naghamon, pare ko eh. Diba? Ikaw yung naghamon eh. Matapang ka, diba? Nung una, sinasabi mo pang ang coward si Tore. Hindi kaya makipagsuntukan, no? O ngayon, na pinalagan ka. Maglalatag ka ng mind-blowing condition. What the? Mahiya-hiya ka naman sa balat mo, boy. Mambihira. Ikaw na ang nagyabang. Ikaw na yung naghamon. Ikaw pa yung naglatag ng kondisyon. Okay ka lang. Alam mo yung para kang batang yung batang mayabang, tapos kapag pinatulan na, sige. Tayo, sige. Tapos gaganon ka, sige. Lalaban na ako kapag bibilan mo ako ng chocolates pagkatapos ng ating laban. Alam mo yung naghahanap ka lang ng reason para lang hindi matuloy yung laban. Ang bihira. Ngayon mga sangkay, sabi dito, dahil dito tinawag siyang duwag ng mga netizens dahil siya raw naman ang unang naghamon kay Tori. Correct. Si Tori never naghamon. Wala si Toring. May nakita ba kayo na naghamon si Tori? Wala kayong mahanap na video niyan. Nag-agree lang po siya sa sinabi ni Baste na suntukan. 'Di ba? Ito, narito ang reaksyon ng mga netizens. Duwag, wala ka pala. Isang salita. Tori versus Baste, drawing. Walang pinagkaiba si Baste sa tatay niya. Siya naghamon, tapos kapag pinalagan, may kondisyon bigla. Walang pinagkaiba nung Carpio versus Digong. No show si Gong D. Kahit siya naghamon. Duterte brand, all talk, no bite. Like father, like son talaga. Pagkatapos maghamon, mababahag ang buntot. Puro satsat. Sabi naman nito, sino to? Duwag. Wala ka palang isang salita. Ngayon, trending siya, mga sangkay. Maraming komento to eh. Ito, napa-comment nga ako. Duwag talaga eh. Ang sarap pang asar mga sangkay eh. Puro kuda. Like father, like son. Better hide in the Hague. Yawa Baste. Ayaw hadlok-hadlok. Ito mo, mga kapwa Bisaya. Alam nyo, sa totoo lang, si Baste po yung first time ko nakakita ng Bisaya na takutin. Ito lang si Baste. Kasi, karamihan sa mga kapwa natin Bisaya, matatapang po yan. Diba? Ayaw makipagbakbakan yan. Mga kapwa natin Bisaya. Pero, maliban po kay Baste. Wala naghamon eh. Dapat ka nung sinabing, sige, wala nang Alam nyo, ganun yung mga waray. Yung mga waray, doon sa amin, mga sangkay. Bibihira po yung hamon-hamon. Parang, suntukan tayo. Wala, hindi ka naaabot sa ganun. Naghahamon ka pa lang, nakatumba ka na. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Ganun yung matapang. Ito si Baste, wala po, mga sangkay. Nakakahiya to sa mga, mga kapwa natin Bisaya. Nakakahiya po, mga sangkay. Kasi, wala pong isang salita. Duwag po talaga. Diba? Duwag eh. Ang bihira. Sayang yung tattoo. Sa totoo lang. Sayang yung tattoo ni Baste. Dito pa naman yun, no? Tapos duwag. Patanggal mo na lang yan, pre. Patanggal mo na lang yan. Sayang yan. Ay, nako. So, ano po ang inyong komento, guys?
comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangge Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.